Magandang umaga po. Good morning po and happy Easter, Miss Happy Dana. Easter! Happy Opo, Easter! naku ma'am, pasensya na po sa istorbo at makikikuha lang po kami ng update. Kamusta po ang inyo pong pagbabantay ng Bureau of Immigration, lalong-lalo na po sa bahagi ng NAIA? Yes, so far so good po. Mukhang maganda po yung operations natin ngayon. Wala po tayong any recorded untoward incident. At saka naging maluwag po yung mga pila natin. Mm-mm. Malaking bagay po na medyo na-disperse din yung mga bilang ng mga bumabiyahe. May mga umalis na po ng maaga pa lamang. At saka yung bagong bukas po na OFW wing doon sa NAIA Terminal 3, particularly dyan sa NAIA Terminal 3, malaki po talaga ang naitulong para maibsan po at mabawasan po yung bigat ng daloy ng trapiko, kumbaga, doon po sa immigration area. Opo. Kayo po ba, Ma'am Dana, tama po ba nagdagdag ho kayo ng mga personnel at saka ng pila sa NAIA para mas mabilis at tuloy-tuloy yung transaction or process ng ating mga biyahero po? Yes, meron po tayong dinagdag na additional 48 frontliners doon po sa ating paliparan as augmentation team. Bukod po dyan, yun pong OFW lane natin. Nagdagdag po tayo yung OFW wing. That's an added 12 workstations po in NAIA Terminal. Opo. Kung meron lang ho kayong datos, Ma'am Dana, no, gaano na ho ba karami yung mga na-monitor po na passengers po sa NAIA? Ang nakita po natin sa NAIA, daily, halos mga 50,000 travelers po, 50,000 arrivals, and 50,000 departures. A lot has last year's figures. Maganda po yung mga bilang, talagang mukhang nanumbalik na yung sigla ng international travel. Opo. Yun nga, Ma'am Dana, kasi kanina nga po pinapaliwanag ko sa ating mga kapuso, yung iba sa ating mga kababayan, instead na makipagsabayan ng biyahe sa Holy Week, after Holy Week po bumibiyahe. So kayo po sa Bureau of Immigration, tuloy-tuloy po yung inyo pong pagbabantay, right? Yes, at saka yung added area po natin, talagang nandyan na yan permanently. Malaking bagay po yan na lumuwag. At saka yung mga tao po natin, nagdagdag po talaga tayo ng mga new immigration officers. May mga bagong hire din po tayo na katatapos lang doon sa training nila sa ating Philippine Immigration Academy na na-deploy na po natin. Ayan, magandang balita po yan para mas mabilis talaga, no? At hindi na nagtatagal sa pila yung ating mga kababayan mag-a-abroad. So far po, Ma'am Dana, sa inyo pong monitoring din, no? Ano yung mga particular na mga bansang madalas pinupuntahan ng ating mga kababayan for vacation? Kasi minsan makakarinig tayo, pupunta sila ng Korea o kaya ng Japan, Singapore. Ngayon talaga, number 1 na pinupuntahan ng mga Pilipino, Japan, at saka yung iba pong mga malalapit na Asian countries. So yun yung madalas pinupuntahan kasi mabilis lang, madaling puntahan, mas mura-mura ng kaunti ang fees for yung tickets for that. Opo. So far, ma'am, wala naman kayong mga na-monitor na halimbawa mga reklamo po ng ating mga biyahero? Wala naman po. Maganda po yung naging operations natin ngayon. Actually, posted din po yung ating mga paliparan, yung dami po ng passengers sa ating mga paliparan. Itong holiday season, so every 2 hours pinopost po natin yan. At very smooth yung operations natin itong mga nakarang araw. Opo. Bukod po, ma'am, sa NAIA, kasi may mga international airports din po tayo, di ba? Like sa Clark, sa Cebu, sa Davao. Yun po, kamusta po yung pagmo-monitor niyo po doon ng Bureau of Immigration? Yes, okay naman po. Ang talagang mabigat ang daloy ng mga passengers is yung NAIA. Historically talagang yun yung talagang pinakamaraming dinadaanan ng mga biyahero. Clark, Davao, Iloilo, remain operational po, pero so far manageable po yung mga pila doon. Opo. For Holy Week po ba yung inyo pong talagang mahigpit na pagbabantay o tuloy-tuloy po ito kasi alam naman natin summer marami talagang bibiyahe, ma'am? Tuloy-tuloy po yung ating pagbabantay ng mahigpit doon po sa ating mga paliparan para ma-prevent pa rin po yung mga illegal travelers, yung mga nag-a-attempt na sumabay po doon sa maraming bumabiyahe bilang turista but are really going out of the country for illegal reasons. Ayun, buti na nabanggit niyan, Ma'am Dana, no? Ito po bang Holy Week, may mga illegal travelers kung tawagin na sinamantala yung pagkakataon?
Ayun, naputol lang si Ma'am Dana. Balikan natin ano kasi mahalaga yung kanyang nabanggit ano. Tanungin din natin sa illegal travelers. Meron bang nagsamantala dito, 'di ba? Baka dahil nga Holy Week nagpunta sila. Kasi itong mga illegal travelers, sa halimbawa, sasabihin ay mayroong magbabakasyon lamang, pero yung pala, papasok sa illegal na trabaho. Hello, Ma'am Dana? Welcome, and I'm back po. Apo, pasensya na po. Balikan lang po natin yung sa illegal travelers, yung sa tanong ko po kanina. Meron ho ba kayo na monitor na mga nagsamantala ng pagkakataon ngayong pong Holy Week para po illegal na bumiyahe? Ay hindi po tumitigil itong mga ito until now. Talagang merong mga attempts po. The other day, merong group of 4 na na-intercept. Same modus, same napupuntahan. They are going to Cambodia upang magtrabaho po sa mga illegal na kumpanya where they are being forced to work as scammers. So it's not stopping. May mga matitigas pa rin po talaga ang ulo na nagpapaloko dito sa mga sindikato na ito na magaganda ang offer pero actually talagang niloloko lamang sila. So ito po mga illegal travelers na ito, ma'am, naharang hindi na talaga sila nakaalis? Yes, sila po ay napigilan at na turnover po natin sa Interagency Council Against Trafficking na siya naman pong nagbibigay ng assistance sa kanila at nag-i-investigate po doon sa kanilang mga recruiter para mahuli po natin yan at makulong. Yun lang no, Ma'am Dana, no, nakakalungkot lang din kasi bagamat na nakakakuha tayo ng mga ulat na may mga hindi kagandahan, nakaranasan na nga yung ating mga kababayan na nare-recruit nga po sa mga scam hubs, diba, sa Cambodia at iba pang mga lugar. Pero may mga ano pa rin talaga, may mga nagdedesisyon na pasukin pa rin yan, no, ma'am? Yes, ang kulit. Yun nga yung sinasabi namin, maraming makukulit na parang siguro akala nila ganun-ganun lamang that they can try or they can experience something like this. But really at the end of the day, sila po ang nahihirapan because they are being forced to work there as scammers at sinasaktan sila at hindi sila pinapasweldo ng tama. So kumbaga, kung tutuusin, lugi pa sila dahil hindi nila nakukuha yung ipinangako sa kanila na malaking sweldo na makukuha nila doon. Opo. Ma'am, baling lang po ako ng ibang topic no kasi naglabas po ng press release yung PAOK at kanila pong binabanggit na meron pong dalawang Indonesian na dating mga POGO workers ang nag-sought ng refuge sa kanilang pong custodial facility at ang binabanggit po ng PAOK ay makikipag-ugnayan po sila sa inyo sa Bureau of Immigration para po makabalik sa kanilang bansa itong dalawang Indonesian nationals. Nakipag-ugnayan na po ba sila sa inyo, ma'am? At ano pong magiging plano po? Yes, informally po, nakakuha na po tayo ng information about that. But formally po, siguro pagdating po bukas, dun po tayo makakakuha ng official turnover for the deportation of these individuals. Close naman po yung coordination natin with PAOK. They have been a good partner ng Bureau of Immigration in terms of locating, arresting, and deporting these illegal aliens. And maganda po yan na siguro maging simula yan ng talagang voluntaryong pagsuko ng mga illegal workers dito sa Pilipinas para hindi na wala na rin yung fanfare na huhulihin pa sila and all. Maganda po na voluntaryo na silang magpunta sa Bureau of Immigration upang sila po ay diretso nang umalis, surrender at mag-deport na po nang wala po yung fanfare. Yun po. And kamusta po yung pagpapadeport sa iba pang mga former POGO workers? May balita na ho ba? Kailan po ulit magre-resume? Ongoing naman po yan. Talagang madami pa po yung i-deport natin. Marami-rami pa yung nasa mga facilities natin with the BI, with the PAOK, and other law enforcement agencies. Ongoing din po yung mga huli natin. So kada may aalis, may dadating ng mga bagong huli na up for deportation. But we're trying to do it in big batches. Malaki pong tulong din. Even the Chinese embassy has been giving assistance by providing airline
bookings for their nationals na alis. So ito po talagang joint effort na rin to dahil yung sheer number ay hindi basta kakayanin ng Bureau of Immigration. Ang dami po nitong mga dinedeport natin. That's why it's a group effort, it's a team effort of different law enforcement agencies. And so far maganda po, marami pong nadedeport na nitong nakaraang buwan, mahigit siguro papalo na sa 700, 800 yung napapadeport natin in the past few months. Opo. And siguro last na lang po, no, Ma'am Dana, para di na po kayo masyadong maistorbo ngayong Easter Sunday. Ano na lang po yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, yung mga bakasyonista na uuwi dito sa Metro Manila o kaya yung magbabakasyon pa sa iba't ibang mga destinasyon? Yes, marami pong uuwi sa mga susunod na araw. So expected po natin marami-rami pa pong mga biyahero ang makakasabay natin. Let us not forget to fill out our e-travel bago po tayo bumiyahe, whether arrival or departure. 72 hours po bago tayo bumiyahe. You can fill it out at the comforts of your own home or hotel habang nag-empake po. We remind na meron pong mga nagpa-pop up every now and then na fake na e-travel websites na naniningil. Ang e-travel po, ang e-travel po ay libre. Wala pong binabayaran para sa e-travel. Pag nanghingi po ng mga credit card information and all those details, wag po natin ibibigay. Fake po yung website na yon. Ang pinakamaganda po, i-type natin directly sa browser etravel.gov.ph. Ulitin ko po, etravel.gov.ph. And very convenient na po ngayon pag may pag may account ka na, ang i-update mo na lang is yung flight number mo at saka yung date, and that's it. So very convenient na siya ngayon. And it's the same information na gagamitin na po ng all government agencies sa mga paliparan natin. Kaya hindi na paulit-ulit yung pagsusulat natin. Ayan. And with that po, Miss Dana, maraming salamat po and ingat po kayo palagi. Salamat po. Good morning. Good morning po. At yan po si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.